Arestado ang 6 na individual kabilang ang 2 babae sa isang nagawang drug bypass operation and Station Drug Enforcement Unit o STEU ng Pateros Police. Kinilala ng Pateros Municipal Police Station ang mga suspect na sina alias Bong, 55 anyos, alias Kulot, 26 anyos, alias Miriam, 37 anyos, alias Pilisarda, 52 anyos pa mga residente ng Barangay Santa Ana, alias Jojo, 58 anyos, residente ng Barangay Magtanggol, at alias Rap-Rap, 22 anyos, residente ng Barangay Palinguntipas, Taguig. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Napoleon Tongco, hepe ng SDEO, nagkasa ang mga operatiba ng drug bypass sa loob ng bahay ganap na alas 11:50 ng gabi sa Morcilla Street, Barangay Santa Ana, Pateros, matapos magbenta ng hinihinalang illegal na shabu ang mga suspek sa nagpanggap na police posture buyer kapalit ang mark money. Nakumpiska sa mga suspek ang 13 pirasong plastic sachet ng hinilalang illegal na shabu na may timbang na 15 gramo na nagkakalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos, isang iPhone at bypass money. Kasalukuyang nasa kustudya ng Pateros Municipal Police Station ang nasabing mga suspek at nasampa na ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No. Yan yung ano, nabili mo sa... Sige. Oh, sir. 1, Upo muna sir, 2, 3. Stop. Ano? Sige. 4, 5, 6, 7. Ano pa yan? Ano na pala? 8, 9. Ito yung perang pinambili ko sa kanina. Labas na. Labas mo ano. Weighing scale. Weighing scale. Pundito mo nga. Ang gumana. Gumagana po. Sige. I-ano mo kaya, yung itong nabili mo, idikit mo doon sa weighing scale para hindi mahalo. Cellphone. Meron din sir, dalawa. Pangalan mo? Paris. Ito. Meron isa. Uy! Ano mo to? Ano mo to? Ano mo yung mga? Ano pangalan mo? Palakas nga. Ralph Lawrence. Oh, basahan kayo ng karapatan ninyo ha. Makinig. Makinig. Kayong anim ha, basahan kayo ng karapatan. Kayo aming inaresto sa paglabag sa RA 9165 o illegal drugs. Kayo may karapatan manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang inyong sabihin ay maaaring gamitin sa inyo. Pabor. Laban sa inyo. Laban sa inyo. Pabor sa anumang hukuman sa Pilipinas. Kayo rin may karapatan pumili sa inyo sariling abogado na sa inyo, magtatanggol. At kung kayo lang kakayanan, ang gobyerno din magkakalob sa inyo ng isa. At kayo rin may karapatan magpatingin o magpasuri sa isang doktor na inyong nais. At kung kayo walang kakayanan, ang gobyerno magkakalob sa inyo ng doktor para magsuri sa inyo. Naintindihan nyo bang yung mga karapatan? Kayo, naintindihan nyo? Sagot, sir. Okay. 3 araw lang ang pagitan nagsagawa rin ng drug bypass operation ang mga operatiba ng SDEU sa pangunguna ni Police Lieutenant Tongco sa Masagani Street, Pateros, kung saan naaresto ang suspect na si alias Joven, 30 anyos, residente sa nasabing lugar. Nakumpiska sa kanya ang 7 plastic sachet ng hinilalang shabu na nagkakalaga ng 20,400 pesos. Dapat ko kuya yung nabili ko. Dapat ko ha. Oo, papapa mo. May coin purse. Ito yung nabili ko sir oh. May coin purse ako nakuha sa bulsa niya. Oo. Saan ka? Saan na po sir? Uy. Ito yung dalawang dancer na ano. May bas money na nabili ko sa kanya. Sinlas isa. Ang pangalan mo? Jamin ba? Jubin. Uy, Jubin, oy. Ikaw ay pagdadala ng illegal na droga o pagbibenta ng illegal na droga. Ikaw, pag-iingat. Ikaw ay may karapatang manahimik sa walang kibo. Ano man lang yung sasabihin,
ay maaaring gamitin laban o pabor dito sa hukuman sa ating Pilipinas. Ikaw din ay may karapatan kumano sa sarili mong abogado para ikaw ay pagtanggol. Kung wala kang kakayahan, bibigyan ka ng isang gobyerno. Tignan mo ang iyong mga karapatan. Isang lalaki ang dinakip ng mga awtoridad nang makumpiskahan ng marijuana sa police checkpoint sa Jacinto Street, Barangay Bambang, Pasig City. Kinilala ni Police Captain Eden Prial, hepe ng Substation 3, ang suspect na si alias Roger at residente ng sabing barangay. Nabatid na napadaan sa police checkpoint ang motor na minamaniho ni alias Roger na walang helmet at nang kapkapan ito ng mga awtoridad ay nakumpiskan ang suspect nang hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana. Kusa namang sumama sa mga awtoridad ang suspect nang dakpin siya ng mga pulis. Nakapit ang suspect at nasampanan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.